huli na, naging bato pa. Ganyan mismo inilarawan ng direktor ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero may lead na umano sila sa kinaroroonan ng senador na itinuturing nilang pugante. Nakatutok si Oscar Oida. Ang tanong ng lahat, matapos mawala na parang bula si Senator Bato de la Rosa noong Huwebes, nasaan na siya ngayon? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, meron na silang lead kung nasaan ito ngayon. At ang tawag niya kay Senator Bato, isa ng pugante. We have a lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung nasaan talaga siya. There is a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroong mga mandato de arresto, yung warrant of arrest, we have to monitor. Call it whatever you want. But the question is, nasaan si Bato? Di ba? Huli na, naging bato pa. Dagdag niya, kung meron dapat magpaliwanag, ito ay si Senador Robin Padilla, na huling kasama ni Senator De La Rosa. Batay sa report na nakuha ng GMA News, sa kanyang sasakyan sumakay si Senator Bato. There's somebody who is a person that should be asked. Una-unang dapat tanungin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Nang tanungin kung may pananagutan si Senator Padilla, The Department of Justice will review it. They're also the one in charge of it, but also we are also making our own review and we will make the recommendation in proper time. sa ngayon, patuloy daw ang pag-monitor nila sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Nagpositibo man sa paraffin test, iginiit ng NBI volunteer na si alias Mel Oragon na hindi siya nagpaputok ng baril. Inaresto si Oragon sa hinalang may kinalaman siya sa nangyaring barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa kanyang sinumpaang salaysay, itinanggi niya ang mga reklamong illegal possession of ammunition at direct assault laban sa kanya. Nagpaputok ba kayo ng baril nung gabi na yon? Wala po akong ipatok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako. Yun na nga po ma'am, nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun hanggang makarating kami. Sa video na nakuha ng GMA News, nasa 5th floor ng kadikit na GSIS building si Oragon nang maganap ang putukan sa Senado. Sabi ni Matibag, wala itong dalang baril. May mga posibilidad daw kung paano nagkaroon ng gunpowder residue ang kanilang volunteer kahit hindi siya bumaril. When he was arrested from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa second floor, idinapa siya kung saan mismo nagpaputok ng baril yung mga usaa. Maraming gunpowder doon, sigurado. So that is a possibility. Dahil wala siyang hawak na baril eh. Nakuhaan ng bibyo doon sa 5th floor na nandoon siya doon nagpuputukan. Hiningan din namin ng tugon si Matibag sa mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa NBI. Hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Wala namang intensyon ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. We are there to promote law and order. At sa sinabi ni Cayetano na dahil sinuspindi ng ombudsman si Mau Aplasca bilang Senate Sergeant at Arms, dapat daw masuspindi rin si Matibag. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, ang unang-unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms eh. Hinihinga namin ng pahayag dito si Cayetano. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.